Sige. So, ang Christian education po ay isang proseso na po kung saan nakaranas ng spiritual na muling pagsilang sa kanilang kaugnayan sa Diyos. Ay kasama na nananalangin sa banal na espiritu upang lumago sa larawan ni Kristo. So, ang Christian education din po ay ang katotohanan ng Diyos na dala-dala po natin palagi sa pang-araw-araw na pamumuhay. So, bawat simbahan po ay lubos na nagpapahalaga sa mga ganitong gawain, sa mga pagtuturo upang matuto pa po. So, ang Christian Education Program po sa ating lokal na simbahan ay atin pong tinitingnan na po, pinapahalagahan no po upang ang iba mayroong mga Sunday school, no? So siguro naman sa ating mga church mayroon din po mga Sunday school. So kung alam po natin na sobrang halaga po ang gawaing ito, no? Kahit panoon pa man. So hindi po ito limitado, dire-diretso po ang ating learning patungkol sa Christian Ed. So ang Christian Ed po ay dapat magiging aktibo sa anumang lugar, no? Kahit sa youth ministry o sa BBS or sa camping experiences or sa family life. Ayun. So sa mission, Bible studies at sa iba pa, no? Sa paggagamitan ng pag-uunawa sa buong saklaw ng Christian education. So inumpisan nating maunawaan ang dakilang gawain kung saan tinatawag ang lokal na simbahan. So ang pinakasimple po at pinakababang image ng Christian education ay ang pagpapahayag ng katotohanan ng Diyos upang maagawa ng mga alagad at proseso, no? Papunta sa maraming mga paraan upang tayo ay makapagturo ng maayos. So ngayon po atin pong pag-uusapan ngayon ang Christian Education 2. So ito po ay patungkol sa youth ministry. So building a strong youth ministry. So meron po tayong tatlong section na ating pong tatalakayin po ngayon. Hallelujah. So itong section A po sa the importance of youth ministry. So napakahalaga po no ang kung meron po tayong youth ministry sa ating simbahan. So una-una po the importance of youth ministry. So youth ministry is a vital component of the church. Yung pong yan of the church mission and growth. Yan. So ito po ay napakahalaga po mga kapatid. Ako, napakahalaga po ang youth ministry sa ating church, sa ating mission, lalo na sa ating paglago, no? So hindi pala pwedeng maliitin lang ang youth ministry, ano? So ang youth ministry pala ay napakalaking impact sa gawain ng ating simbahan. So it addresses the unique spiritual, social, and emotional needs of young people. So providing a nurturing environment where they can grow in their faith, develop their potential. So yun po, mahalaga po mga kapatid na makikita po natin yung mga kanya-kanya nilang potential. Na po, kasi po mahirap po talagang mag-develop ng kakayahan ng youth. Kasi po una-una marami po silang pinagkabalahan. So alam po natin na sa ating church po ay maraming gifted na mga kabataan na po sa ngayon. So kaso lang yung iba ating mga kabataan ay wala pong ginagawa. No? Kaya po napakahalaga po ng youth ministry po natin upang sila po ay magabayan. So ito pong ating pinag-aralan ngayon ay malaking tulong po upang magabayan pa natin ang ating mga youth sa ating simbahan. So
maaring hindi active ang kanilang youth ministry or yung mga department. Kaya po may mga youth, no, na hindi pa masyadong nagagamit. Kaya napakahalaga po mga kapatid na paganahin natin yung youth ministry kasi napakahalaga po, no? So sabi po dito, dapat po ay magiging active participant sila in the life of the church. So hindi pwedeng nakaupo lang, no? Hindi pwedeng simba uwi lang. 'Yon. So effective youth ministry helps to bridge a generational gap. Okay, so talagang ang pagsasanib ng iba't ibang karanasan, pananaw at kasanayan ng iba't ibang henerasyon ay maaaring mag-aapoy ng pagkamalakihan, yung ano yan, malikhain at magdulot ng pagbabago. So sa pamamagitan po ng pagtaguyod ng bukas, no, na komunikasyon, pagbibigay ng pagsasanay, pagkilala sa mga individual na lakas at pagpapatibay ng kanyang kupunan, dapat po ay we can successfully bridge the generational gap. So sabi po na ensuring that the church remains relevant and engaging for all age group. So youth ministry helps young people grow in their faith, learn about themselves and develop skills for living a Christ-centered life. So ang kahalagahan po ng youth ministry po ay nakakatulong po sa pag-develop ng mga skills. So nakakatulong po ang youth ministry para gabayan, no, ating mga youth sa pamagitan ng pagturo kung paano mag-focus ng prayer, paano po magbasa ng Biblia, nurture self-care o pagpapaalala sa kanila patungkol sa pagpamahal ng Panginoong Diyos sa kanila. So napakahalaga po, yun po yung kahalagahan po ng meron po tayong youth ministry sa ating simbahan. So sa ngayon po, sa amin po ay napakaraming youth na halos youth po ang ginagamit po sa aming church ngayon patungkol sa mission, patungkol sa Bible study, no? Kahit sa larangan po, ang youth po ang ginagamit kasi po na active, pa sila malakas pa, no? Matalas pa ang kanilang memorya. Kaya po, wag po nating baliwalain yung kahalagahan po ng youth ministry. So, pangalawa po, the role and significance of youth ministry in the church. Yon. So, ano po ba ang kahalagahan po ng youth ministry sa ating simbahan, mga kabataan sa ating simbahan? So, yun po atin pong pagtuunan ng pansin kung meron palang role, no? At anong tawag ito, makabuluhang gawain ang kabataan sa ating simbahan. Minsan po ay na-underestimate po natin dahil mga bata, no? Pero yun po, ito pong mga rules ngayon na atin pong babanggitin ay isa po makakatulong po upang mas magiging malakas pa, no? Lumakas pa ang ating youth ministry. So, ang youth ministry also emphasize that teens are not just future members but active participants in the church mission. So, yun po mga kapatid, no? Hindi lang po siya na ang ating mga youth ay hindi lang po future o hindi lang miyembro, no? Pero sila po ay isang aktibo, no, na participant sa ating church mission. So, iminumulat po ng youth ministry ang mga kabataan na hindi lang po sila
upo or tawag niya, nakatigil sa church. So may gawain din po ang mga kabataan. So may mga gampanin din po ang mga kabataan. So sa Bible po ay alam po natin na maraming kabataan ginagamit ng Diyos, no, sa Biblia, no, sina Timothy, sina Tito, no, si David, isa din pong kabataan noon na ginamit din po ng Panginoong Diyos. So it nurture their spiritual growth and engagement, ano po, and ensuring the continuity of religious tradition, empowering the next generation to become leaders and stewards of the faith. So, mahalaga po mga kapatid yung ang ating youth, no, na mag-empower sa ating sumusunod na mga henerasyon. So, some people who become leaders have naturally, kahit wala silang leadership quality. No po? Other people who don't have those qualities pero naging excellent po sila na naging isang leader dahil po sa mga training. Ano po? And then, kahit po ang mga natural leaders, hindi po sila naging ready-made na lang. Ano po? Lahat po tayo ay may mga ginawang gawa. So we all need little work. So we need empowerment po. So ang ating youth ministry po in the church po ay nag-empower po, no, para magkaroon po tayo ng mga future leaders. Hindi lang po members, hindi lang po nagsisimba lang, kundi po ay active participant po talaga. Ibig sabihin, sila po'y gumagana. Ano po? So, yun po ang ating dapat, no, na mangyari sa ating mga youth. So, dito po, mga kapatid, no, patungkol sa role and significance of the youth ministry in the church. So, meron pong several critical roles in the church, no, natin pong pag-aaralan ngayon. So, ito po, ang una po, yung spiritual formation. So, napakahalaga po ito sa ating mga kabataan sa ngayon. So, ano po ba ang spiritual formation? So, ang spiritual formation po, mga kapatid, ay guiding young people in their spiritual journey. So, helping them understand and live out their faith. So, many people have had success based on giftings of leadership. But because they fail to develop spiritually, they will ultimately fail. So, yun nga po, mga kapatid, na maraming mga tao na nagkaroon po ng tagumpay batay sa kanilang mga natanggap, no, or mga regalo, mga kaloob na mamuno. Ngunit dahil bigo sila sa kanilang spiritualidad, so yun po, talagang bigo rin po sila. So, connecting with other Christians, yun po ang mahalaga po, no, mga kapatid, no, na makapag-empower din po tayo ng spiritual formation, studying the Bible, forming prayer habit, showing love to others, obeying the word of God. So yun po, atin po silang gabayan, no? Mahalaga po ang itong spiritual formation upang ma-guide po natin ng tama yung ating mga young people. So ating pa namang young people ay sa karanasan ko po ay para bang anong tawag niyan, para bang yung stage ng mga young people ay parang obstacle, ano, andyan yung labanan, no, para magtagumpay sila. Kasi marami pong nag-failed na mga Kristiyano, hindi na nagpapatuloy dahil po nauna yung kanilang
spiritual formation ay medyo alanganin, no po. So kaya po ang dito po atin pong pinag-aralan yung mga role o yung maging papel at kalagahan po ng youth ministry sa church, no? Sila po ang tumutulong, no, itong spirit ng kung paano po ayusin ang mga spiritual journey po ng bawat youth, no po. So upang maintindihan po nila kung ano po maunawaan kung ano po ang kanilang ba't sila ay involved, no, sa isang simbahan ah, upang maturuan sila na mamuhay na may pananampalataya sa Panginoon. Ito ay maaaring humantong sa mga mataas na pakikipag-ugnayan sa lipunan at pakikipag-ugnayan pati na rin ang pagpapadama ng mga miyembro na kabilang po sila at talagang ang mga youth ay ang tawag nan, welcome na welcome, no? So guiding young people in their spiritual journey, helping them understand and live out their faith. So sa pangalawa po, yung community building. So ano po ba yung community building? So ito po ang isa sa role at kahalagahan po ng youth ministry sa ating simbahan, yung community building. So creating a sense of belonging community among youth, fostering relationship that can last a lifetime. So yung pagbuo, no, yung pagbuo ng self of belongings at yung area ng mga kabataan, no, na ating pagpayamanin natin ang kanilang relasyon sa Diyos para talagang tumagal po sila. So ang pagbuo ng isang grupo, ito'y patungkol sa sama-sama ng mga tao at paglikha ng pakiramdam ng pagiging yung kabilang po sila. So ang pagbuo ng isang matatag na community, ano po, ay maaring magkaroon ng maraming benepisyo, benefits po mga kapatid. So ito ay maaring humantong sa mas mataas na pakikipag-ugnayan sa lipunan at pakikipag-ugnayan, no, sa ibang tao. Pati na rin ang pagpadama ng mga na sila po ay talagang welcome na welcome. So napaka-importante po mga kapatid, no, na yun po yung role ng ating youth ministry sa ating church. So pangatlo po, sabi dito ay leadership development. So dapat po atin pong mapapansin na itong leadership development ay isa sa mga role and significance of youth ministry sa ating pong simbahan. So ibig sabihin, identifying and nurturing the next generation of church leaders. Yon. So equipping them with the skills and knowledge they need to serve. So ang pagpapaunlad po ng isang ng pamumuno or isang leader ay nagbibigay tawag niyan daan na mapabuti ang kanilang mga kasanayan tulad ng paggawa ng desisyon. Yung mga decision making mga kapatid ng isang kabataan ay isa po, no, na dapat nating bantayan, no, i-develop mga kapatid. Kasi po ang mga kabataan ay ang bilis, no, ang bilis magdesisyon, ang bilis umalis, parang ngayon apoy, maya-maya hindi na, no. So kailangan po itong leadership development, no, na dapat po ay atin silang matuturuan ng maayos, no. So tinutulungan po natin na mapaunlad din ang kanilang mga talent. O yun. So hindi lang sa talent, kahit sa mga sports, sa music, ano pa ba, singing, o
at iba pa. So diyan po mga kapatid, maaring made-develop natin ang kanilang mga skills, ang kanilang mga pang-unawa kung paano sila mag-serve sa Panginoong Diyos. So ah, leadership development. So pang-apat po, itong outreach and evangelism. Yon. So isa po mga kapatid na role, no, at saka ah, significance, kahalagahan of the youth ministry in the church po, yung outreach and evangelism. So ano po ba ang ginagawa po nila? Itong mga outreach, nag-outreach at nag-evangelize po. So sila po ang nagre-reach, no, reaching out to young people outside the church, sharing the gospel and inviting them into relationship with Christ. So sa pamamagitan po ng youth ministry sa ating simbahan, kapatid, gaya po ng sinabi ko po sa inyo kanina, ah, sa amin po, sa member po namin, halos marami ang youth. So, kaya po marami po ang nagagamit na mga youth sa amin, no? 80% po ng aming church ay youth. Kaya po nasa 60% po ay halos nagagamit sila sa pag-outreach and evangelism. So nire-reach po namin yung mga young people, no, sa iba't ibang ano. So kami po ay meron pong 16 barangays na inaabot weekly po, no. Kasama na po yung ang saya po. Kaso lang medyo yun nga magastos. Pero kung atin pong ma-train sila upang sila talaga ay ang tawag yan, maranasan kung gaano sila kamahal ng Panginoong Diyos through the power of God. No, kasi minsan ay yun nga yung mga gastusin ay hindi namin alam kung saan namin kinukuha, pero God will provide. No, lahat po hindi po nagkukulang ang Panginoong Diyos. Kaya po sa outreach and evangelism po, no, ah malaking tulong ito upang lumago po ang ating iglesia, no, sa pamamagitan ng mga kabataan. Mas kung titingnan po natin ngayon, mas marami po ang kabataan sa lugar, sa bawat lugar ng ating barangay. So maraming mga kabataan sa labas, marami ding mga kabataan sa school. Ayun, meron po kaming campus ministry. So, yun, nire-reach out po natin yung mga young people. Kasi, yun nga po, pag sila po ay magamit sa ating church, no, maturuan ng maayos, no, ang ating mga young people, sila po ay hindi magdadalawang isip na lumabas upang abutin ang mga kabataan sa bawat barangay. So sila po mismo ay makapag-share ng gospel, no? Hindi sila nahihiya. And then isa pa doon ay talagang hindi sila nahihiyang mag-invite, no? Next month po meron po kaming youth camp na nag nag-ano kami, nag-i-invite po kami ng mga young people. So 1:2. Isang young people dapat dalawa po ang iyong ma-invite. So sa pamamagitan po ng mga pagre-reach ng kanila pagre-reach natin sa mga young people sa labas, pag-evangelize, ano po, natupad po natin ang pinapagawa po ng Panginoong Diyos sa New Testament. So, yun po mga kapatid. So, outreach and evangelism. So, ang evangelism, yun ang naglalayo na magbigay ng isang lugar kung saan ang lahat ng kabataan ay nakadama, no? Madama nila ang kaligtasan. So, malugod na tinatanggap at minamahal anuman ang kanilang mga background, no? Kasi may mga kanya-kanya po tayong mga background. So, kanilang mga kalalagayan, no? May mga iba ay hirap, no? May mga iba ay broken family ang kanilang pamilya.
Yung iba ay basta mayroon silang iba't ibang mga background, no? Mga iba't ibang mga kalalagayan, iba't ibang mga karanasan. Yung pag-aabot po natin sa kanila at pag-evangelize, pag-share ng gospel sa kanila ay malaking tulong po, no, sa kanilang buhay. Naniniwala po tayo sa pagmamahal sa mga kabataan na malayo sa Diyos dahil mahal din sila ng Diyos. Ano po? So, naniniwala tayo na ang mensahe ni Jesus Christ ay maaaring magbago ng buhay ng mga kabataan. At makikita natin ang kabataan na nagbabago, no, dahil po sa salita ng Panginoong Diyos. Hindi po natin kayang baguhin ang tao, ang mga kabataan, no? Only the word of God, no? Siya lang po ang makakapagbago ng buhay ng tao. Kaya po laki ng impact po ng outreach and evangelism. So, sabi nga po dito sa the significance of youth ministry lies in its potential to shape the future of the church. So by investing in young people, the church ensure a vibrant and dynamic future filled with passionate and committed followers of Christ. So yun po, kung atin pong malaman yung kahalagahan po ng youth ministry po, at hindi lang po siya pa ngayon, no? Kundi pang future pa, no? Kung mag-i-invest po tayo ng mga quality o magagandang tawag niyan, magagandang halimbawa sa ating church. So itong Christian education po mga kapatid ay ang tawag nito, maraming mga church ngayon na halos hindi na nila ito sinasabuhay. Na po yung anong tawag yun, naka-focus sila dun sa youth. Ang iba po na basta may sisimba, basta merong a-attend, ayun, okay na sa kanila. Pero napakahalaga po mga kapatid na itong apat na role and significance of youth ministry na church ay atin pong maisagawa sa ating kanya-kanyang simbahan. Ano po, itong spiritual formation, ano po, itong community building, and then leadership development, outreach, and evangelism. Hallelujah. So, ito po ang pangatlo pong natin, yung how to have an impact and make a strong youth ministry on the church future. Okay. So, paano ba magkaroon ng impact, magkaroon ng isang malakas na po na youth ministry para sa church future. So, kailangan po na magbi-build po tayo ng mga malalakas, no, na mga youth para makatulong po sa iglesia ng Panginoong Diyos in the future. So, to create a strong and impactful youth ministry, meron po ditong mga strategy, no, na atin pong magga-guide po sa atin mga kapatid upang magkaroon po tayo ng impact, no? Magkaroon po ng mga isang malakas na youth ministry para sa ating church. So una-una po vision and mission. So napakahalaga po yung anong tawag nito? Yung mission and vision, mga kapatid. Kasi po dito po tayo titingin eh. No? Dito po tayo titingin. So lagi ko pong pinapaalala sa aking mga kasamahan na pag medyo nalalabuan ka na sa iyong ministry or para bang nanghihina ka na or parang struggle ka, nahirapan ka na, balikan mo kung ano po yung ating vision and mission. Minsan po nakakapagod din naman po ano din, no? Nakakaramdam din naman po tayo ng pagod
o sa paglilingkod. Pero pag nabalikan mo po yung sinumpaan sa Panginoong Diyos at nakikita mo po yung vision at mission na binigay ng Panginoong Diyos sa iyo, ay maaaring manunumbalik po ang ating lakas. Hallelujah. So, ang vision and mission po mga kapatid ay sabi, develop a clear vision and mission for youth ministry. So, aligning it with the overall goals of the church. So, our vision, mga kapatid, no, is to help all youth realize their personal growth. O atin pong tinitingnan, no, na malaman nila, no po, ng kanilang tawag nito, yung kanilang personal na buhay ay talagang merong halaga, so that it makes positive contribution to society. So halimbawa po, ang vision po, no, natin ay tulungan ng lahat ng kabataan na makita ang kanilang personal na halaga. Yon. So upang ang bawat isa ay makagawa ng positibong kontribusyon sa lipunan. So yon, maganda po mga kapatid na magkaroon po tayo ng tawag yan, vision, no? Para yun po ang ating lalakaran, no? Sabi nga, develop a clear vision, no? Dapat klaro, no? Dapat 20/20 talaga, mga kapatid. So, halimbawa, kung meron din po tayong mission, kung okay na po ang ating vision, kakaroon din po tayo ng mission. So, mission is improving the quality of life of young people through positive. So, youth development, kung para makita natin na sila po ay ligtas, ano po, and supportive environment. So, encouraging youth to become active. Yun. Kung yan po ang ating mission, mga kapatid, at least yun po ang ating lalakaran na dapat productive members, no? Sila sa kanilang pamilya, at mission po natin sa school and community, no? So, yun po ang ating lalakaran. At least meron tayong mission, no, na galing sa Panginoong Diyos. So, ang mission ay nagpapabuti ng kalidad ng buhay ng mga kabataan. Halimbawa, kung ganyan po ang ating pangitain sa kanila, naghihikayat ng mga kabataan na maging aktibo sa gawain ng Diyos, no, produktibong membro ng kanilang mga pamilya, at lalo na sa ating komunidad. So, napakahalaga po mga kapatid na magkaroon tayo ng mission and vision, no? Malaking impact po yan, at maaaring magkaroon tayo ng strong youth ministry sa ating church kung meron tayong mission and vision. Then, pangalawa po, engagement. Yon, ano po ba yung engagement? So, yung pakikipag-ugnayan po natin, no? So, sabi po diyan, engage youth in meaningful activities that resonate with their interests and needs. This includes worship, service project, and social events. So, yun po, ang makabuluhan pong pakikipag-ugnayan ng kabataan ay tungkol sa pagtiyak na ang kabataan ay talagang aktibong nakikibahagi sa iba't ibang antas ng paggawa ng desisyon, no? Disenyo, pagpapatupad at pagsusuri. So lalo na sa mga patakaran, sa mga programa, alituntunin at mga batas na nakakaapekto sa kanilang buhay. So kinikilala nito ang lahat ng kaalaman, kasanayan at idea ng dinadala ng mga kabataan, no, sa hapag. So napaka ganda mga kapatid, no, yung makipag-engage po tayo, no? Engage youth in meaningful activities that resonate with their interest and
needs. So yun po, kasama po yung pag-worship, service projects, and social events. So another po impact, no, na impact at saka pagpapalakas ng ating youth ministry ay itong mentorship po, mga kapatid. Mentorship. So sabi po, establish a mentorship program for older, more mature Christian guide and support the younger members. So ibig sabihin yung pagtuturo po. Okay, so ah sabi nga po, magtatagpo tayo ng isang programa sa pagtuturo na kung saan ang mas may mga matatanda. Meron naman tayong mga sa church natin, may mga mas matured na Kristiyano, siya po ang gagabay at sila po ang susuport sa mga nakabatang mga miyembro. So, mentoring po ay ginagantiyahan ang isang kabataan na mayroong isang taong ang tawag ito, nagmamalasakit sa kanila. So, tinitiyak sa kanila na hindi sila talaga nag-iisa, no? Sa pagharap ng mga problema, sa pang-araw-araw ng mga hamon, at ipinapadarama sa kanila na talagang mahalaga sila. So, ang pag-mentor ay nagbibigay po ng makabaluhang koneksyon na nakaapekto po sa mga taong involved at nakaka-impluwensya sa kanilang buhay, sa tahanan, lalo na sa trabaho at sa kanilang komunidad. So, yun po mga kapatid, mahalaga po na atin silang turuan. Sa amin po, experience po namin ay talagang Monday to Sunday talagang merong mentoring. Meron po kaming tinatawag na discipleship cycle. No, meron po kaming room 1, room 2, ganun para na mag-guide po sila, maturuan sila ng maayos. No po. So napakahalaga po na maturuan natin ng tamang pagsunod, no? O tamang desisyon yung mga kabataan. Kasi po, yun nga po, yung makabuluhang koneksyon na nakakapekto sa kanilang buhay ay dapat po ay atin pong maibahagi sa kanila, no, na meron ang tawag niyan, malaman nila na talagang ano ang kanilang dapat gawin. So mentorship po. So ito po ang pangatlo sa sana ba yun? Sa impact na po upang mapapalakas po ang ating youth ministry. And then pang-apat po yung resources and training. So provides ongoing training and resources for youth leaders to ensure they are equipped to meet the challenges of youth ministry. Ito po ay medyo mahirap, no? Kapatid, dahil involved po ang pera nito. So, yun nga po, kami po pag nakakita po ng training, halimbawa, ng Iloilo, pumunta kami ng Iloilo, meron pong convention doon, din ang mga youth ay isinama ko. No? 11 kami, tapos mga estudyante pa sila. Wala pang kakayanan upang pumunta ng Iloilo. Malaki nga ng budget. 12,000 po ang aming budget doon. So, yun po. Natitrain po, no, namin yung aming youth na huwag mag-alala patungkol sa budget. Kasi po, yung pupuntahan naman po ay para sa Panginoon. So, yung resources na makukuha namin ay talagang makakatulong naman po pagbalik. Saka yung mga training na aming nasilayan, ang aming natutunan, ayun naman po ay magagamit namin din pagbalik. So, yun po, yung itong training or yung
medyo napakahirap na po kasi talagang ah, merong money involved. So ang mamahal pa naman. So nung nakaraan galing kami sa summit, no, dun sa Pasig Youth Summit po 'yun sa patungkol sa leadership. So panibagong gastos na naman 'yun. So sabi ko nga po sa kanila, huwag niyong alalahanin yung gastos. So alalahanin niyo na pag-uwi niyo kung papaano niyo i-apply. Kasi marami kasi naghahanap ng mga resources, nagti-train, and then after pagbalik wala ring namang ginagawa. So ito po ang isa po na napakahalaga, kagaya po nito, nag-aaral po tayo ng Christian education, no, isa po sa makakatulong, no, para magkaroon ng impact or mapapalakas po natin ang ating youth ministry ay sa pamamagitan po ng resources and training. Ano po, sabi nga po, providing ongoing training and resources for youth leaders to ensure they are equipped to meet the challenges of youth ministry. So, ah iba't ibang mga karunungan ang kanilang ma matanggap, iba't ibang mga training po ang kanilang ma makamit. So, napakahalaga po 'yun sa ating iglesia. So, panglima ho, itong inclusivity. So, create an inclusive environment where every young person feels valued and accepted regardless of their background or circumstances. So, yun ang pagiging kasama, ano po, dapat ah, lilikha, no, ng gawain kung saan ang bawat kabataan ay ma-feel po nila ang pagpapahalaga at talagang yung pagtanggap po natin sa kanila. Ano man ang kanilang karanasan, background, ano man yung kanilang nakaraan, no? So, mayroong mga batang batang-bata pero nabuntis na. So, meron ding ibang napabayaan, pinapabayaan ng kanilang mga magulang palaboy. May mga batang mga sinasaktan. So, ang iba po mga nire-rape, ano po. So, yun po, kailangan po natin na maglikha ng mga gawain kung saan ang bawat kabataan ay yung bang ma-feel nila na talagang ah, meron pa pala silang halaga or tanggap sila ng tao. So, napakahalaga po ito mga kapatid, no, na malaking tulong po, no, upang magkaroon ng impact, mapapalakas po natin ang ating youth ministry.